Meron pong isang kwento tungkol sa isang misis. Isang umaga, pagkagising po nitong misis, sabi niya sa kanyang mister, "Honey, napanaginipan ko kagabi. Makakatanggap daw ako ng earrings, bracelet at necklace para sa aking birthday." Ano kayang ibig sabihin nito? Sumagot naman po ang kanyang mister. Sabi niya, "Hintayin mo, malapit ng birthday mo, may surprise para sa'yo." Kaya ito pong misis, sobrang excited niya. Kinwento po niya sa kanyang mga amigas. Nag-shopping po siya ng bagong damit para sa kanyang special day. Grabe po yung anticipation nitong babae. Dumating po ang araw ng kanyang birthday at ang kanyang mister may dala-dalang package para po sa kanya. Binigay dito sa misis. Kinikilig pa itong babae nung pagkatanggap niya doon sa regalo. At mangiyak-ngiyak pa siya, natouch siya. At pagkatapos po kumanta ng happy birthday itong mister, sabi niya, "Oh, buksan mo na." Pagkabukas po, alam niyo po kung anong nakuha niya? Tadan! Libro. Ano po ang title? How to Interpret Dreams. Tama nga naman po yung mister, di po ba? Nagtatanong ito pong babae, anong ibig sabihin ng panaginip niya? Ayan, binigyan ng libro, imbis na necklace, earrings at bracelet. Pero ang nakakatawa, di po ba? Hindi gets itong mister, itong lalaki. Hindi po ba? Ganyan din madalas. Tayong lahat, minsan, hindi rin nating gets. Nananaginip tayo, pero hindi natin maintindihan. Hindi natin maunawaan ano ang kahilingan, ano ang kagustuhan ng Diyos. Kaya minsan, mali ang inaasahan. Mali ang direksyon. Mali ang interpretasyon. At ito po ang malaking problema ng napakaraming tao ngayon. Hindi natin nauunawaan minsan ang panaginip na gusto ng Diyos para sa atin. Kapatid, 3 paalaala, 3 aral para sa pangatlong araw ng ating simbang gabi ngayon. First, dream with God, not against God. Sino po sa tingin niyo ang pinakamahirap na tao? Yung po bang walang pera? Yung po bang maraming utang? Yung po bang walang matirhan? Walang puhunan? Sino po? Hindi po yan. Sino ang talagang mahirap? Sila po yung walang pangarap. Amen? Remember that, my dear friends. A poor man is not a man without money. A poor man is a man without dreams. Kapag wala kang pangarap, kahit na may pera ka, hina ang iyong loob. Mababa ang kumpiyansa mo at lumiliit ang mundo mo. Pero kapag meron kang pangarap sa buhay, lalong-lalo na kung ito ay pinapangarap ng Diyos para sa iyo, lumalawak ang iyong mundo. Tumitibay ang tapang mo at lumalakas ang loob mo. Tingnan niyo po si San Jose sa ating nabasang ebanghelyo. Ang buong buhay niya ay nagbago dahil pumasok ang Diyos sa panaginip niya. At sa panaginip po ni San Jose, nung sabi ng anghel sa kanya, "Jose, huwag kang matakot." Mga kapatid, marami tayong mga hindi ginagawa dahil takot tayo. Pero ang takot mo ay mawawala lang kapag ang Diyos ay kasama mo. Lalong-lalo na pag sinama mo ang Diyos sa mga plano, pangarap at panaginip mo. Isama mo ang Diyos sa iyong pangarap, gaganda ang buhay mo. Bubuti ang iyong nararamdaman at magtatagumpay ka. Amen? But secondly, remember this. When you lose the capacity to dream, you lose the capacity to love. Si Pope Francis po ang nagsabi niyan. Ang taong walang panaginip ay taong hindi nagmamahal. Kung nagmamahal ang isang tao, siguradong mangangarap siya. Siguradong may panaginip siyang maganda. Kung nagmamahal ang isang estudyante, panaginip niyang
makatapos makapag-graduate siya. Di po ba? Kung nagmamahal ang isang magulang, pangarap niyang mapatapos ang kanyang mga anak. Kung nagmamahal ang isang asawa, panaginip niyang mapasaya niya ang kanyang minamahal. Kung mahal mo ang simbahan, panaginip mo na pagandahin ito. Di po ba? Kung mahal mo ang ating bayan, ang ating bansa, panaginip mo na umasenso ang lahat ng mga mamamayan. Si San Jose po ay palaging nagmamahal sa Diyos. Kaya naman, kung ano ang panaginip ng Diyos, ito din ang kanyang naging panaginip. Mag-ingat ka, kapatid, kapag tumigil ka ng nananaginip. Dahil ang taong tumigil sa pangangarap, taong walang pagmamahal, ang taong walang pagmamahal, taong naging mapait at bitter. Amen? Ang taong walang pangarap, mabilis sumuko. Kamukha ni San Jose, sana magmahal ka pa rin para magkaroon ka ng lakas na magpatuloy. Third and last, remember this. When God gives you a dream, God will not check your budget. God is not checking your bank account. But rather, God is always checking on your faith. Kapag ang pangarap galing sa Diyos, hindi yan kayang sukatin ng iyong bulsa. Hindi yan nabibili ng pera, pero pwedeng simulan ng pananampalataya. Kung titignan mo ang iyong wallet, maraming mga pangarap ang hindi mo masisimulan. Amen? Pero kung titignan mo ang kabutihan ng Diyos, malalaman mo na walang imposible sa buhay na ito. Balikan niyo po si San Jose, nung tumango siya sa plano ng Diyos, hindi naman niya tinignan yung laman ng kanyang bulsa eh. Hindi rin niya tinignan o iniisip yung savings niya. Hindi niya sinabi, Lord, wala pa akong bahay, wala pa akong pera, wala pa akong plano. Instead, tumingin si San Jose sa kakayahan ng Diyos. Saint Joseph simply said, yes to an impossible dream. Mahirap po maging ama ng babaeng buntis na agad. Mahirap maging ama ng isang babaeng buntis agad. Mahirap din po maging ama-amahan ng isang Mesiyas. Mabigat po ang responsibilidad pagtanggol mo ang banal na mag-ina sa lahat ng mga panganib. Walang pera, seguridad, pangalan, hindi naman kilala si San Jose, pero tinanggap pa rin niya ang pangarap ng Diyos. Kung makwenta lang siguro si San Jose, sana wala tayong manunubos. Walang banal na pamilya at wala tayong kaligtasan sa ating buhay ngayon. Pero ang ugat ng pagsunod ni San Jose ay hindi lang sa pera. Ang naging ugat ng pagsunod ni San Jose sa Diyos ay ang kanyang pananampalataya. Pakaisipin niyo po yun. Kapag hindi ka sumusunod sa Diyos, baka naman nanghihina ka sa iyong pananampalataya. At kapag meron kang malalim, matibay na pananalig, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para magtagumpay ka. Amen? With deep faith, God will make a way. Baka hindi niyo po alam, si Mother Teresa, nung nagsimula daw po siya sa kanyang misyon, alam niyo kung magkano lang yung hawak niyang pera? 5 rupees. Magkano po yon sa ating pera dito sa Pilipinas? 5 rupees katumbas po ng 3 pesos. Wow! 3 piso lang ang hawak noon ni Mother Teresa. Nung naisipan niya umalis sa kanyang kumbento para alagaan yung mga pinakamahirap doon sa Calcutta, India. Wala din po siyang bahay na matutuluyan. Wala po siyang mga donors na tutulong sa kanya. Wala po siyang organisasyon. Mag-isa lang siya. Sabi nga po ng mga tao kay Mother Teresa, imposible ang pangarap mo. Pero alam niyo po kung anong sagot ni Mother Teresa? Gawain ito ng Diyos. Hindi ko lang trabaho ito. At bago po pumanaw si Mother Teresa, ano ang nangyari? Yung dating maliit na pangarap niya, lumaki. Yung kanyang congregation, nagkaroon po ng 610 missions throughout all the world in 132 countries.
dumami po yung mga madre na naglilingkod para sa mga mahihirap. Tingnan niyo po yun, mga kapatid. Nag-umpisa sa walang-wala, pero pagkatapos ng lahat, napakalaki. Ang imposible ay nangyari. Natandaan niyo po, mga kapatid, ang pangarap minsan hindi tumutugma sa laman ng bulsa, pero tumutugma palagi ito sa puso ng Diyos. Kaya sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, tigilan nyo nang tinitignan ang inyong mga utang. Huwag mong sasabihin na wala kang pera, walang laman ang iyong pitaka. Huwag kang malulungkot dahil kapos ka ngayon. Dahil kapag nanalig ka sa Diyos, bibigyan ka na ng budget para maabot mo ang pangarap mo at ang pangarap niya. At pagkatapos ng lahat, may sobra pa.